Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay XRP. Kung saan ang sabi po rito ay crypto philosopher says there will never be another XRP. Kaya ayan, isa po itong matinding pahayag na mula sa isang crypto philosopher tungkol kay XRP. Kung saan ang sabi po niya rito ay wala raw pong ibang magiging katulad itong si XRP. Or sa madaling salita ay nag-iisa lamang daw po itong si XRP. Kaya ayan, yan po ang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, sa ating pagpapatuloy ay ang sabi po rito ay a notable figure in the crypto community known as crypto philosopher recently expressed that no other cryptocurrency will ever hold the unique position of XRP. Ayan, sabi po ng ni crypto philosopher. Ayan, isa po siyang kilalang crypto community figure. Ayan, ang nakapagsabi na itong si XRP ay ayan, wala raw pong ibang cryptocurrency na magkakaroon ng unique or unique position na katulad ni XRP. Ayan, sabi rito ay there will never be another XRP. Walang magiging katulad si XRP. Yan po ang kanyang idineklara. Ang matapang na pahayag na ito ay lumabas kasunod ng mga kamakailang lumabas na dokumento ng korte na nagpapakita ng malawak na network ng mga kasunduan ni Ripple tungkol sa distribution ni XRP. Partikular ang dokumento ay nagpakita na si Ripple ay pumasok sa mahigit 1,700 na kontrata sa iba't ibang mga financial firms tungkol kay XRP na nagpapakita ng natatanging posisyon nito sa crypto asset landscape. Kapansin-pansin, ang mga kontratang ito ay unang itinampok sa discovery phase ng kaso ng SEC laban sa Ripple. Gayunpaman, ang impormasyon ay kamakailan lamang muling lumitaw sa community ni XRP na nagbibigay ng bagong pag-asa sa mga tagahanga nito tungkol sa mga prospect ng asset. Naniniwala ang XRP Army na ang dami ng mga kasunduang ito ay sumasailalim sa estratehiya ng Ripple na isama si XRP ng malalim sa pandaigdigang sistema ng pananalapi. Yan, or global financial system po yan. Bukod dito, ang mga non-disclosure agreements na nauugnay sa mga transaksyon ito ay nagpapahiwatig na marami ang may kinalaman sa mga sensitibo at mataas na antas ng pakikipagsosyo, malamang sa mga pangunahing institutional finance. Yan, ang komentaryo ng crypto philosopher ay binigyang diin ang natatanging papel ni XRP sa blockchain space, kung saan ang adoption nito sa mga serbisyo na financial services ay ginagawa po itong isang natatanging digital asset. Yan, legal details concerning Ripple's XRP contracts with bank. Yan, yung mga legal na detalye po ito tungkol sa mga kontrata ni Ripple kay XRP sa mga bangko. Yan, kapansin-pansin ang dokumento ng korte tungkol sa 1,700 na kontrata ni Ripple kay XRP ay ikinategorya ang mga transaksyon sa apat na pangunahing lugar. Unang-una ay ito po yung direktang paglipat ng XRP sa iba't ibang mga counterparties. Pangalawa ay mga kasunduan na nagpapahintulot sa mga counterpart ni Ripple na ibenta ang XRP sa ngalan nito sa mga trading platform. At ang pangatlo ay ang mga kontrata kung saan ay binabayaran ni Ripple ang mga counterparties para sa mga serbisyong ibinigay gamit ang XRP. At ang pang-apat at panghuli ay ang iba't ibang kasunduan na hindi akma sa mga nabanggit na kategorya. Yan, ang pagkakategoryang ito ay pinakita ni Ginoong Alan Swartz, isang propesor ng batas sa Yale Law School. Inendorso ni Ripple ang pagsusuri ni Ginoong Swartz upang palakasin ang depensa nito laban sa SEC sa panahon ng legal na labanan or legal battle.
Ipinagtanggol po ni Ginong Swartz na ang mga transaction ni Ripple kay XRP sa mga institutional finance na ito ay hindi nakakatugon sa mga pamantayan ng Howey test para sa isang investment contract. Dahil ang mga kontratang ito ay walang mga probisyon na mag-uubliga kay Ripple na magsagawa sa mga aksyon pagkatapos ng pagbebenta na maaaring makaapekto sa halaga ni XRP o magbahagi ng kita sa mga investors. Bagaman ay hindi hinamon ng SEC ang mga qualifications ni Ginong Swartz, sinubukan ng regulator na alisin ang kanyang testimonya sa mga batayan na ang kanyang mga conclusion ay di umano'y hindi pinahihintulutang legal na konklusyon or permissible legal conclusion batay sa isang maling interpretasyon ng Howey test. Gayunpaman, sa huli ay tinanggihan ng korte ang pagtatangka ng SEC na tanggalin ang mga obserbasyon ni Ginoong Swartz. Ayan po ang tungkol dito sa patuloy na kaganapan dito sa legal battle ng Ripple at ang US SEC. Ayan, at hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.